Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano palaguin ang iyong pera, ano ang mga dahilan kung bakit kailangan nating mag-ipon, at kung saan ito magandang ilagay. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil karamihan sa mga kababayan natin ay mahilig mag-ipon. Tuwing sahod ay pinagsisikapan nilang magtabi ng pera. Kahit minsan ay 5% lang ng kanilang income ang kaya nilang itabi, ayos na, hanggat nakikita nila na merong progress ang kanilang pag-iipon. Pero ang problema, ang purpose ng karamihan sa pag-iipon ay hindi para sa long term. Nag-iipon lang sila para makabili ng mga bagong gamit. Nag-iipon sila ng ilang buwan at kapag nabili na nila ang kanilang mga gusto, maghahanap sila ng bagong bagay at mag-iipon ulit. Sa ibang salita, hindi sila nag-iipon para mabago ang kanilang sitwasyon sa hinaharap. Kung bata ka pa, paniguradong ito rin ang pananaw at dahilan mo sa pag-iipon. Para makabili ng bagong damit, sapatos, cellphone, at para na rin makapag-invest sa magagandang experience. Lahat tayo ay dadaan sa ganitong stage ng buhay. At hindi ko sinabing wag mong bilhin ang iyong mga gusto. Siyempre kailangan nating gumastos para sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero kung nasa tamang edad ka na, meron ka ng sapat na karanasan at marami ka na ring responsibilidad, dito mo mauunawaan na ang purpose ng pag-iipon ay hindi lang para makabili ng mga bagong gamit. At alam mo na rin siguro kung paano pahalagahan ang pera. Kung ako ang tatanungin bakit kailangan nating mag-ipon, meron akong 4 na dahilan. Ang unang dahilan ay para sa ating seguridad at peace of mind. Maraming mga bagay ang hindi tayo sigurado at wala tayong control. Kaya bago pa man mangyari o dumating ang mga ito, kailangan nating maging handa sa pamamagitan ng pag-iipon. Hindi natin alam kung kailan tayo susubukan ng panahon. Halimbawa, bigla na lang nag-overheat ang iyong sasakyan at ayaw nang mag-start tapos kailangan mo ng malaking halaga para mapaayos ito. Isa lang ang pwedeng mangyari kapag wala kang sapat na ipon sa panahon ng sakuna at yun ay mataas ang chance na malulubog ka sa utang. Nababawasan ang stress at anxiety mo kapag alam mong meron kang pondong magagamit anuman ang mangyari. Ang ikalawang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ipon ay para mabili at magawa natin ang ating mga gusto. Maliban sa pagkakaroon ng security at peace of mind, mahalagang matugunan din natin ang ating mga ninanais. Tulad ng sinabi ko kanina, ito ang common na dahilan kung bakit nag-iipon ang karamihan sa atin. Napakagaan sa pakiramdam kapag hawak at nagagamit mo ang mga bagay na pangarap mo lang dati. Pero kahit ganun pa man, mahalagang ibalanse pa rin natin ang pag-iipon para sa mga gusto natin at mga bagay na totoong kailangan natin sa long term. Ang ikatlong dahilan ay para makapag-invest tayo sa ating sarili. Ang sarili natin ay ang pinakamahalagang asset na meron tayo. Kaya dapat lang na mag-invest din tayo dito. Ika nga ng sinabi ni Warren Buffett, "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn." Kailangan nating maintindihan na hindi tayo binabayaran base sa oras ng ating pagtatrabaho, kundi sa value na binibigay natin. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mo ring magbigay ng malaking value sa ibang tao. Ang pag-i-invest sa sarili ay hindi masyadong kinukonsider ng karamihan, pero lahat ng resulta na ating nakukuha at ang quality ng buhay na meron tayo ngayon ay refleksyon lang din sa kung paano tayo mag-isip, kung paano natin ginagamit ang ating oras, sino ang madalas nating sinasamahan at kinakausap, at kung ano ang madalas nating ginagawa araw-araw. Kaya mag-invest ka sa iyong sarili. Kapag ginamit mo ang iyong oras at pera para matuto ng bagong skill, ang mangyayari ay tataas ang iyong value at marami kang opportunity na maa-attract. At ang ika-4 na dahilan kung bakit kailangan nating mag-ipon ay para makabuo ng asset. Sa libro na Rich Dad Poor Dad, ibinahagi ni Robert Kiyosaki ang kahalagahan sa pag-alam ng asset at liabilities. Ayon sa kanya, ang asset ay mga bagay na nagbibigay sa atin ng income at ang liability naman ay ang mga bagay na napapagastos tayo. Sinabi niya na ang malaking pinagkaiba ng mahirap at mayaman ay kung paano nila ginagamit ang kanilang pera. Ang mga mayaman ay bumibili ng asset o mga bagay na tumataas ang value. Samantalang ang mga mahirap naman ay bumibili ng liabilities na sa tingin nila ay asset. At eto ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mayayaman ay nagmamay-ari ng negosyo o shares ng isang kumpanya. Dahil imbis na magtatrabaho sila para kumita ng pera, gusto nila na pera ang magtrabaho para sa kanila. Kaya kung nag-iipon ka ngayon, mahalagang i-consider mo rin na bigyan ito ng trabaho at ilagay sa isang asset.
dahil ang perang nakaimbak lang sa alkansya o sa bangko ay unti-unting nawawalan ng halaga dahil sa inflation. Samantalang ang pera na umiikot sa tamang investment ay merong potensyal na lumago. Maglaan ka pa rin ng pera sa iyong emergency fund, sa wants at sa iyong personal growth, pero dito mo ilagay ang big percentage ng iyong ipon. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 5 investments na pwede mong lagyan ng iyong ipon para mabilis ito nalalago. Siguraduhin na mapanood mo hanggang dulo ang video at ilista mo rin ang mga mahahalagang aral. Number 1. Cooperatives. Ang pagpasok sa mundo ng investment ay nakakalito sa simula, pero ang pag-unawa sa konsepto ng cooperatives ay magandang panimula kung gusto mong mapalago ang iyong ipon habang nakakatulong ka sa iyong komunidad. Ang cooperative ay isang samahan ng mga individual na magkapareho ng interes para matugunan ang kanilang pangangailangan na pangkabuhayan, panlipunan at pangkultura. Ang kagandahan dito ay hindi ito tulad ng tipikal na korporasyon na iilang mayayaman lang ang nagpapatakbo. Dito, ang bawat miyembro ay tinuturing na may-ari at pinakikinggan sa mga desisyon ng grupo. Paano nga ba ito gumagana? Ang foundation ng isang kooperatiba ay ang pooled resources o ang pinagsama-samang puhunan ng mga miyembro nito. Kapag sumali ka, maglalagay ka ng share capital na gagamitin ng kooperatiba sa kanilang mga negosyo, gaya ng pagpapautang sa ibang miyembro, pagpapatakbo ng grocery stores o pagpasok sa agrikultura. Tapos ang kinita ng mga negosyong ito ay ibinalik sa mga miyembro sa pamamagitan ng dalawang bagay: ang dividends o base sa laki ng iyong share capital at ang patronage refund o base sa dalas ng paggamit mo sa serbisyo ng kooperatiba. Maraming nagtatanong kung maganda bang dito ilagay ang ipon. Ang sagot ay oo, dahil mas mataas ang potensyal na kita rito kaysa mga regular na savings account. Maliban sa dividends, madalas ay nag-aalok din ang mga cooperative ng mga insurance benefits, scholarships para sa mga anak ng miyembro at mas mababang interest rates sa mga loan. Kung gusto mong magsimula, mahalagang alamin mo muna kung registered ba ang isang cooperative sa CDA o Cooperative Development Authority. Mainam din na tingnan mo ang kanilang track record, financial statements at good standing certificate mula sa CDA bago magbitaw ng malaking halaga. Ang kailangan ng kapital ay madalas na nagsisimula sa 1,000 to 5,000 pesos bilang minimum share capital at meron din itong kasama ng membership fee. Pagdating naman sa kita, ang average annual return o dividend rate ay karaniwang naglalaro sa 4% hanggang 15%. Depende sa performance ng cooperative sa partikular na taon na yun. Sa kabuuan, ang cooperative ay isang matalinong paraan ng pag-iipon na may malasakit sa kapwa. Isang investment na hindi lang sarili ang pinapayaman, kundi pati na rin ang komunidad. Number 2. Stocks. Isipin mo ito, habang mahimbing kang natutulog, ang paborito mong fast food chain ay abala sa pagluluto. Ang ginagamit mong bangko ay nagpoproseso ng mga transaksyon at ang kumpanya ng kuryente ay patuloy ang serbisyo at sa bawat segundong lumilipas, meron kang kinikita. Hindi ka lang basta customer, isa ka sa mga may-ari. Ito ang kapangyarihan ng pag-i-invest sa stocks, kung saan ang iyong pera ay hindi lang nakatago sa alkansya, kundi aktibong nagtatrabaho para sa iyong kinabukasan. Ang pag-i-invest sa stocks ay ang pagbili ng shares sa isang kumpanya. Kapag bumili ka ng shares, para kang kumuha ng slice sa isang malaking negosyo. Bilang kasosyo, ang tagumpay ng kumpanya ay nagiging tagumpay mo rin. Habang lumalago ang kanilang operasyon, tumataas din ang halaga ng iyong shares. Merong dalawang paraan kung paano kumita sa stocks: ang capital appreciation at dividends. Ang capital appreciation ay ang pagtaas ng presyo ng stock mula sa halaga ng pagkabili mo o ito yung buy low, sell high. Ang dividends naman ay ang cash bonus o bahagi ng tubo na binibigyan ng kumpanya sa mga investors nito bilang reward sa pagtitiwala sa kanila. Kung maganda bang dito ilagay ang ipon, ang sagot ay depende sa iyo. Kung ang hanap mo ay long term, isa ito sa magagandang investments na pwede mong pasukan. Kung gusto mong magsimula, ang pinakamahalagang tip na maibibigay ko sa iyo ay ang mag-aral muna. Iwasan ang pagsunod sa hype at subukan ang piso cost averaging. Isa itong strategy na kung saan naglalagay ka ng fixed na halaga buwan-buwan.
Sa ganitong paraan, nababawasan ang risk dahil hindi mo na kailangang hulaan kung kailan pinakamababa ang presyo ng market. Isa rin sa dapat mong i-consider ay ang pag-uumpisa ng maaga para masulit mo ang power of compounding. Kung saan ang iyong kinita ay kikita pa ng mas malaki sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong matuto kung paano mag-invest sa stock market, panoorin mo ang videong ito. Tandaan na ang pag-i-invest ay isang marathon at hindi sprint. Hindi ito paraan para yumaman sa loob lang ng isang gabi, kundi isang disiplina at pagkakaroon ng mahabang pasensya. Number 3. Ginto. Ang pag-i-invest sa ginto ay parang pagbili ng isang safety net para sa iyong pera. Hindi ito katulad sa ibang investments na mabilis nagbabago ang presyo. Ito ay isang subok na paraan para protektahan ang halaga ng iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang dahilan kung bakit nananatiling valuable ang ginto dahil limitado lang ang supply nito sa mundo at hindi ito nabubulok o nasisira. Kaya ito ang paboritong safety net ng mga bansa at malalaking bangko laban sa krisis. Ang paraan naman sa pagkita dito ay kailangan mo lang mag-buy low, sell high. Bibili ka ng physical gold habang mura pa at ibebenta kapag tumaas na ang palitan nito sa market paglipas ng ilang taon. Magandang ilagay mo ang bahagi ng iyong ipon sa ginto. At least 10% dahil nagsisilbi itong proteksyon sa inflation. Habang bumababa ang halaga ng pera, madalas na ang ginto naman ang tumataas ang presyo. Ang pagbili ng ginto ay meron ding timing. Pinakamagandang panahon para bumili ay kapag stable ang ekonomiya at mababa ang demand. Dahil siguradong overpriced na ito kung bibili ka sa gitna ng gulo o takot ng mga tao. Kung gusto mong magsimula, siguraduhin mag-aral ka muna tungkol sa mga carats. Bumili lamang sa mapagkakatiwalaang tindahan para makaiwas sa peke at laging tandaan na ang ginto ay isang long-term game na nangangailangan ng pasensya bago mo makuha ang tunay na tubo. Number 4. High Yield Savings Account. Ang High Yield Savings Account ay isang uri ng pag-iipon na kung saan ay pwede kang mag-deposit at mag-withdraw ng pera. Pero ang kaibahan lang ay mas malaki ang tubo ng iyong ipon dito. Kung ang madalas na interest taon-taon sa traditional na bangko ay nasa 0.1% lang, ang high yield accounts ay nagbibigay ng 3 to 5%, depende sa bangko at promotions. Kaya sa option na ito ng pag-iipon, mabilis na lalago ang iyong pera kahit hindi mo ito ginagalaw. Magandang dito mo rin ilagay ang iyong ipon, lalong-lalo na ang iyong emergency fund para meron kang mabilis na access sa cash kung kailangan mo. Isa pang kagandahan sa mga digital banks ay PDIC insured na rin ito ng up to 1 million pesos. Kaya protektado ang ipon mo kung sakaling may nangyaring hindi inaasahan sa bangko. Ang mga iilang digital bank sa ating bansa na subok na ng karamihan ay ang GoTime Bank, Maribank, CIMB Bank at Maya Bank. Kung balak mong magsimula, mas madali na ngayon dahil karamihan sa high yield savings account ay available na sa mga digital banks na pwede mong i-apply gamit lang ang cellphone. Karaniwan, kailangan mo lang ng valid ID, selfie verification at ilang minuto para makapag-open ng account. Pagkatapos nito, pwede mo nang ilipat ang bahagi ng iyong ipon at panoorin ang dahan-dahang paglago nito. Number 5. Small Business. Ang pagsisimula ng maliit na negosyo ay isa sa mga pinakapraktikal na paraan para mapalago ang iyong pera. Lalo na kung gusto mong magkaroon ng extra income at control sa iyong oras. Hindi mo kailangang mamuhunan agad ng malaki. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo kung ano ang gusto mong ibenta at kung sino ang iyong target market. Maganda ring maglaan ka ng pera sa small business, pero dapat may tamang paghahanda. Kung ilalagay mo ang 100% ng iyong ipon nang wala kang malinaw na plano, delikado ito. Mas mainam na maglaan ka lang ng bahagi ng iyong ipon bilang puhunan at magtira pa rin ng emergency fund. Magandang opsyon ng maliit na negosyo dahil nagbibigay ito sa iyo ng chance na kumita kahit hindi ka empleyado o umaasa sa iisang source ng income. Habang ang sweldo ay kadalasang fixed, ang kita sa negosyo ay may potensyal na lumaki depende sa sipag at diskarte mo. Bukod pa rito, natututo ka rin ng mga mahahalagang skills tulad ng paghawak ng pera, pakikipag-usap sa mga tao at paggawa ng mabuting desisyon. Mga bagay na makakatulong sa iyo kahit sa ibang aspeto ng buhay. Sa pagsisimula, malaking tulong kung pipili ka ng negosyong pamilyar ka o meron kang passion. Mas madali mong maaalagaan ang negosyo kung naiintindihan mo ang produkto at serbisyo na inaalok mo.
Sa ganitong paraan, mas mababa ang risk at mas may pagkakataon kang matuto habang tumatakbo ang negosyo. Mahalaga rin ang tamang pagbabudget, pag-record ng kita at gastos, at pakikinig sa feedback ng mga customer. Huwag kang matakot magkamali dahil normal ito sa umpisa. Ang mahalaga ay natututo ka at nag-a-adjust. Sa tamang mindset, sipag at pasensya, ang maliit na negosyo ay pwedeng maging malaking oportunidad hindi lang para kumita, kundi para makabuo ng mas matatag at mas kontroladong kinabukasan. At yan ang 5 paraan kung paano palaguin ang iyong ipon. Pwede mo itong i-invest sa cooperatives, sa stocks, sa ginto, ilagay sa high yield savings account o gagamiting puhunan sa pagsisimula ng maliit na negosyo. Sa 5 paraan ng pagpapalago ng pera, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At para sa iyo, anong paraan pa kaya ang pwedeng gawin para mabilis nating mapalago ang ating ipon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.